ibinenta ko yung aking property nung October lang, doon ko nalaman, nakasanla pala yung title ko. Kanino daw nakasanla yung titulo? Kay Halili po. Sino naman itong Halili? Siya yung pinagsanlaan nung nagpanggap na ako. Nung nandun na po kami sa BIR, magbabayad na po kami ng capital gain tax. Capital gains. Doon nyo nalaman na hindi nyo mababayaran dahil merong siyang nakasanla pa. Opo, at ang hinahanap po yung Halili. Nagkaroon ng pagdududa o suspetsya dun po sa hawak niya na titulo. Nung iniharap po sa akin ngayon, yung photocopy nung title na hawak po ni ma'am ngayon, at kapag po yun ay kinumpara mo doon sa picture noong totoong title, meron na pong mapapansin na may mga pagkakaiba. Lumapit po kayo sa tanggapan dahil meron po kayong titulo na umano'y peke, pero kayo ay nagtataka dahil Registry of Deeds ang nagbigay sa inyo, tama ba? Ano ba ang nangyari? Bakit nagka-problema tayo sa titulo? Wala nung binago nila yung titulo ko na yon. Itinabi ko na yung titulo na yon. Hindi ko rin alam. Anong dahilan din bakit tayo lumapit sa ROD? Kasi nung ibinenta ko yung aking property nung October lang, doon ko nalaman, nakasanla pala yung title ko. So nagtaka ako, bakit ka ako nakasanla? Nasa akin yung title. Kanino daw nakasanla yung titulo? Kay Halili po. Sino naman itong Halili? Siya yung pinagsanlaan nung nagpanggap na ako. Gusto ko muna mabalikan, no? Ano ba yung posible na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong klaseng transaksyon na hindi mo alam? May mga ginawa ka ba noon? May mga kausap ka ba noon na posible napunta sa kanila ang kopya ng titulo? Ang alam ko yung mga ahente, tsaka minsan yung buyer, humihingi ho sa akin ng kopya ng title para i-verify do sa Registry of Deeds. Sa ROD. Oho, So doon. bakit po tayo nangingi ng panibagong titulo sa ROD? Kasi yung una kong titulo, original naman. Kaya lang, nung binebenta ko, may agent na nakakita na mayroong mortgage. So yung mortgage na yon, pinalakad ko rin nung May 2025. May 2025, pinaasikaso mo sa ahente itong titulo na sinabi ng ahente na merong mortgage. Did you verify with ROD kung meron ba talagang mortgage na ka-attach? Nakita ho, nasa title ho, may Hindi. mortgage. Sino po ang kausap natin nung May 2025 na ahente? Sino nag-asikaso? Hindi ko matandaan ho, kasi sa dain ng ahente, hindi ko na matandaan. Okay. So, ikaw ay nagkaroon ng isang lupa, plano mo sana ibenta, kumuha ka ng mga ahente at nakikipag-usap ka sa mga buyer. Ngayon, ang natatandaan mo lang na posible nakahawak ng titulo mo nung time ng 2025 ng Mayo, itong kausap mo na ahente. Sino ang nagbalik sa'yo ng titulo? Siya rin ho, kaming mismo magkaharap. Tapos nilakad na ho sa bangko, may naglakad din babae sa bangko, nakuha naman ho namin yung certificate na cancellation. So, bakit po tayo nag-request ng panibagong copy? Kasi nga ho, para may cancellation, yung may cancellation Kanino na mo ho, pinakansela? sa RD na ho. Sure ka ba na Oho, ROD ito? oho. Paano po kayo nakakasigurado? Nagpakita ba ng ID? Hindi ko kasi naano kung Ma'am, magpapakita ng ID. masasabi ko lang din sa inyo, no? Bilang isang taga-benta ng isang property na napakahalaga po ng isang titulo ng lupa, kinakailangan po natin kabisaduhin kung sino pong kinakausap natin. Baka posible na salisi ka dito na hindi mo alam kasi kung sino-sino pong kinakausap natin, feeling natin taga-ROD talaga sila, pero mga kanya-kanya mga grupo-grupo yan na hindi natin alam. Matagal mo bang kakilala itong nag-asikaso or Hindi ho, basta nung nilakad na yung cancellation. pinalakad mo, so kumuha ka ng fixer? So, October, nung ibebenta ko, tsaka pa lang ho nalaman namin na yung aking titulo, merong nagsanla sa BIR na ho. Sabi, asan ho si Halili? Hindi ko rin. Abi ko, ano kung Halili yon? Ito ho, yung sa certified true copy lang ho nakita. Ang pinipresenta niyo po sa akin ay ito ang nangyari. Pumunta ka ng ROD, nag-file ka ng cancellation, ibinigay nila sa iyo. Pero gusto ko kasi malaman kung talagang official na taga-ROD ang kausap mo. Ma'am, ano po yung nangyari? Kasi siyempre, kayo din ay isa sa parang na-biktima dito sa pangyayari na kung saan bumili kayo ng property na may sabit pala. So, ano pong masasabi natin, Ma'am Gina Lynn? Sa totoo lang, sir, aminado naman ako, sir, na may pagkukulang din ako kasi Hindi nyo na-check bago bilhin yung property. opo,
bago ho kami magbayaran, humingi ho ako ng kopya ng titulo kay Ma'am Flor. Nakita ho namin yung titulo. Meron naman po talaga siyang annotation, sir, pero meron na pong cancellation. Pagpunta ho namin ng RD, naghingi po kami ng certified true copy. Ang dakila ko naman pong kasalanan, talagang hindi ko na po masyadong tiningnan na may another annotation po pala. So, ngayon, nagkaroon ng transaction na close nyo na, nabayaran mo, then biglang lumitaw itong problema. Tama ba? Opo, tama po. Nung nandun na po kami sa BIR, magbabayad na po kami ng capital gain tax. Capital gains. Doon nyo nalaman na hindi nyo mababayaran dahil merong siyang nakasanla pa. Opo, at ang hinahanap po yung halili. Ma'am, have you been informed regarding dito sa case nila Ma'am Flor de Risa at saka yung kanyang buyer na si Ginalyn na kung saan nagkaroon ng transaction pero may lumitaw na nakasanla pala itong titulo? Napag-alaman sir namin yung issue na kinakaharap ni Ma'am Flor de Risa nung nakatanggap po kami ng letter mula po sa inyong opisina. Base po sa mga documents na nandito sa aming opisina na tama po yung sinasabi ni Ma'am Flor de Risa na noong June 17, 2025, ipinasok po niya dito sa opisina namin yung titulo upang ipakancel yung pagkakasanla. Kompleto po ang kanyang dokumento, at totoo po ang kanyang titulo, inannotate po namin yung cancellation o release ng mortgage. Sa amin pong opisina bilang protocol, kapag po kami ay nagre-release ng titulo, pinipicturan po namin. So, meron po kaming records dito na noong June 20, 2025 ay natanggap po ni Ma'am Flor de Risa Santos Samson ang original na title na inisyo po ng aming opisina. Okay. Fast forward po, sir, nung parang buwabalik po sa amin si Ma'am Flor de Risa, humihingi ng certified true copy, doon po kami nagkaroon ng pagdududa o suspetsya sa susunod, dun po sa hawak niya na titulo. Ngayon po, nung iniharap po sa akin ngayon, yung photocopy nung title na hawak po ni Ma'am ngayon, ni Ma'am Flor de Risa, at kapag po yun ay kinumpara mo doon sa picture noong June 20, 2025, kung saan hawak niya yung totoong title, meron na pong mapapansin na may mga pagkakaiba. Doon po sa original title na hawak po ni Ma'am Flor de Risa sa picture, na andun po, nakalagay po sa pangalan ng owner ang kanya pong legal capacity, nationality at civil status. Doon po sa titulo na pinipresenta po ni Ma'am Flor de Risa ngayon, ang nakalagay na lang po doon nawala na po yung kanyang civil status. So, meron na pong mga pagkakaiba doon sa titulo na hawak po ni Ma'am Flor de Risa. Sino pong nagpakilala bilang ikaw, Flor de Risa? Grace Tinaha. Siya na po yung nagpresenta na tutulungan ka. Sabi niya, magbigay ka, ganito na lang, may kilala ako sa RD, may kilala ako sa BIR, bigay mo sa akin yung 500, bibigay natin sa kilala niya sa BIR at sa RD. Tapos makukuha mo na title mo. Clear na. Okay. So, bago pa nagkaroon ng problema sa title, kausap mo na itong si Grace. Nanghihiba siya ng mga certain documents sa'yo? Minsan lang na humingi ng Xerox ng title. Ang nakikita po natin dito, nagkaroon po ng masyadong pagtitiwala. Ito pong nagrereklamo sa akin doon sa mga taong kanyang nakakatransaksyon. Ang problema po, pagka ganyang mga transaksyon sa titulo, pinag-uusapan, makakabuti po na hindi nagbibigay ng kopya. Dito po sa nangyaring ito, una, hindi natin pwedeng sisihin yung registry of deeds, ano? Sapagkat kumikilos lamang po sila batay sa mga papeles na pinapasok sa kanila. At hindi po karakaraka mapipilit si register of deeds na magbago ng mga nakarehistrong titulo upang yung reklamo, halimbawa ng ating complainant sa kasalukuyan, mabigyan na ng pansin kaagad. Sa ilalim po ng Section 118 ng Presidential Decree 1529, Property Registration Decree, wala pong alteration, amendment o change ng anumang entrada o anumang informasyon sa isang rehistradong titulo nang wala pong paunang kautusan ang mga hukuman. Ang dapat pong isa sa mga dapat inuunang hakbangin ng ating complainant
ay ang pagsasampa ng tinatawag na sinumpang salaysay ng paghahabol, affidavit of adverse claim, na sa kanyang titulo wala siyang isinasanlap at hindi po pwedeng kilalanin ang iba pang transaksyon na hindi siya talaga ang pinagmulan. Ginoong Carl Tulfo. Okay. So, ang sinasabi ninyo parang disputing the said claim na sinanla yung kanyang titulo at meron siyang knowledge doon. And then, nailalagyan ng affidavit of adverse claim. Tama po ba? Tama po kayo at yun po na po muna ang dapat unahin kung wala pa siyang kakayahang magsampa agad. Okay, Ma'am Flor Teresa, tinanggap namin yung inyong reklamo para imbestigahan at alamin kung ano naging problema. Salamat. Ngayon, nakikita na natin kung ano bang pwedeng solusyon na pwede gawin. Ipresenta ko lang sa iyo lahat. Ano ba naging statement ng ROD regarding dito. So at least ngayon, alam mo na yung pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Okay? So now, you can ask further assistance. Meron silang enforcement division. We can also help you in that aspect doon sa kanila para pagkatapos ng ating programa, makapag-action ka na kagad. Okay, ma'am? Okay, Thank maraming you. salamat po sa inyo. Thank you. Alright. Andiyan tayo nagtatapos sa ating programa ngayon. Lahat ng reklamo, sumbong at hiniing pinamahigan ng maigi sinusuri, inimbestigahan at inaksyonan dito sa mas pinalakas at pinalawak na helpdesk. Ipabidag mo.